Kaninang umaga, nagising ako sa isang malakas na kalabog mula sa kwarto. Nanlaki ang mata ko, at napalingon ako sa pinanggalingan. I'm so sorry nagising kita. Humingi ng paumanhin si Thalia habang pinupulot ang anumang nahulog niya sa sahig. Ayos lang, paninigurado ko sa kanya. Dumapo ang mga mata ko sa bag na hawak niya, at nakilala ko ito, isa iyon sa mga bag ko. Nandito na ang mga gamit ko. Tanong ko sa kanya, at tumango naman siya. Ibinaba sila ng brother mo kaninang umaga, at inilagay ko na ang lahat sa closet, gaya ng hiniling sa akin ni Sebastian. Sagot niya bago naglaho sa closet. Nagsasalita tungkol sa kanya. Inilipat ko ang tingin ko sa bakanteng espasyo sa tabi ko, at mukhang hindi nagalaw ang kama. Hindi ko nakita si Sebastian, simula nung iniwan niya ako sa pinto. Dito rin ba siya natulog? Lumabas si Thalia sa closet. Nasaan na siya? Tanong ko kay Thalia. Naintindihan niya agad kung sino ang tinutukoy ko. Nasa trabaho pa siya, hindi pa siya umuwi. Sumagot siya. Oh, mag-freshen up ka na, at maghahain ako ng almusal. Suggest niya, at tumango naman ako. Dahil wala akong dalang damit kahapon, natulog ako sa pink na dress na binigay niya sa akin. Hindi man lang ako nakapag-shower. Umupo ako sa kama, at kinuha ko ang phone ko sa bed table. Binuksan ko ito, at nanlaki ang mata ko nang tumingin ako sa orasan, 9:15 AM na sobrahan ako sa tulog. Mayroong ilang mga email mula sa opisina, at ilang mga missed call mula sa aking assistant na si Neri. Kailangan ko siyang tawagan agad. Hinubad ko ang blanket sa akin at tumayo ako. Ibinalik ko ang phone ko sa bed table, bago naglakad papuntang banyo. I did my business, brushed my teeth and washed my face. Pagkatapos ay tumalon ako sa shower. Tumama sa balat ko ang mainit na tubig, kaya napabuntong hininga ako. Nanatili ako ng 15 minuto bago ako lumabas, nagpatuyo at binalot ng tuwalya ang aking dibdib. Pumunta ako sa malaking closet at hinanap ang mga damit ko. Nag-light makeup ako, nagsuklay ng buhok at saka bumaba. Nadatnan ko si Thalia sa kusina, nagliligpit ng pancake. So, kamusta ang iyong tulog? Tanong niya, habang nakatayo ako sa may counter. It was surprisingly good. Na-overslept ako na bihirang mangyari sa akin, sagot ko na ikinangiti niya. That's great, komento niya. Gumawa pa siya ng ilang pancake, nagluto ng mga sausage, at lumapit sa refrigerator para kumuha ng juice. Nga pala, tumawag ulit si Sebastian, at sasamahan kanya sa almusal, pagpapaalam sa akin ni Thalia. That should be interesting. Kailan siya pupunta dito? Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa aking bibig, narinig namin ang pagbukas ng pinto. Napalingon kami sa pinto, at pumasok si Sebastian habang niluluwagan ang kurbata. Serve breakfast, Thalia. Sabi niya kay Thalia, panandaliang sumulyap sa akin. He might sound demanding and a jerk, but the tone he used on her, show me that he respected her. Parang ayaw din niya akong tingnan. Ayaw mo muna mag-freshen up? Tanong ni Thalia at umiling siya ng no. I'll freshen up after breakfast. I need to go back to work right after, sagot ni Sebastian. Umupo siya sa dining table, nilagay ang phone niya sa mesa. Nakaupo siya sa head of the table, and I presume that's his usual spot. Take a seat beside him, bulong ni Thalia sa tabi ko. Nag-alinlangan akong tumango, bago pumunta sa mesa. Umupo ako sa right side, and he moved his blank stare on me. Pumwesto si Thalia sa pagitan namin dala ang almusal, at inihain sa amin. Agad na sumandok si Sebastian, at nagsimula na rin akong kumain. Bigla siyang napatigil sa pagkain na parang may naalala, at may inabot sa bulsa niya. Pinagmasdan ko ang pagtanggal niya ng isa niyang credit card, at inihampas ito sa mesa sa harapan ko na ikinagulat ko. Ibibigay ko sana kahapon bago umalis, pero nakalimutan ko. Panunuyo niyang sabi, ang malalamig niyang mga mata ay bumaon sa aking mapurol na hazel na mga mata. Nanatili akong nakatitig ng ilang segundo, at sapat na para maintindihan ko na galit sa akin ang lalaking ito. Sa tingin niya gusto ko ang credit card niya, ang pera niya. Hindi ko ini-expect na magugustuhan niya ako, o makikipagkaibigan, pero hindi ko rin inaasahan na sobrang galit niya sa akin. Naging pabigat lang ako sa kanya. Little does he knows na napadpad din ako dito. Bahagya kong ibinagsak ang tinidor ko sa mesa, biglang nawalan ng gana. Thalia, sabihin mo kay Alfred na siya na ang magiging driver ni Madam simula ngayon. Sabi ni Sebastian kay Thalia, na tahimik na tumango.
Tumayo si Sebastian, kinuha ang phone niya bago umakyat. Naramdaman kong may humawak sa balikat ko, at napatingin ako kay Thalia na nakatingin sa akin na may kasamang ngiti. Hindi ako nagugutom, sa library ako, palusot ko habang tumatayo. Pumunta ako sa library, at isinara ang pinto sa likod ko. Alam kong hindi ito magiging madali. Inihanda ko na sa isip ang aking sarili para sa pinakamasama, bago ang pakikitungo, ngunit natamaan pa rin ito. Ayoko ng ganitong pakiramdam ng pagiging pabigat sa isang tao. Kung hindi dahil sa katangahang kontratang ito, magiging malaya si Sebastian, walang pasanin. Hindi man lang niya ako makikilala. Napaupo ako sa ground, pinag-cross ang mga paa ko bago pumikit. Huminga ako ng malalim at nilabas lahat. Ginawa ko ito ng ilang minuto, bago ako huminto, at nagmulat ng mga mata. Katrina, you are strong, you can do this. Every time you fell, hinihila mo ang iyong sarili at ipinakita sa mga tao na wala kang pakialam, maaaring mas matigas ang isang ito, ngunit mas malakas ka. Sa loob-loob ko ay pinalakas ko ang loob ko. Nanatili ako sa ground, ang aking mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga dahon ay umiindayog, habang umiihip ang hangin. Sinama ko ang tahimik na kapaligiran, at ang kapayapaang inaalok ng silid na ito. It didn't last long. Naramdaman kong nag-vibrate ang phone ko, kaya napatingin ako sa ibaba. Ito ay isang message mula kay Neri. Call back when you're free please. Neri. Nang umalis si Sebastian, na alam kong ginawa niya simula nang marinig kong umandar ang sasakyan niya, dumiretso ako sa master bedroom. On my way, sinubukan kong hanapin si Thalia, pero wala siya. I guessed, pumunta siya sa guest house. Pagdating sa kwarto, hinanap ko ang laptop ko. Itinago ito ni Thalia sa mga shelves sa ibaba ng aking mga damit, kasama ang aking mga charger, notebooks at diaries. Kinuha ko ang work diary ko at ang laptop ko bago pumunta sa couch. Umupo ako, dinayal ko ang number ni Neri, at hinintay na sagutin niya. Hello. Hey, sabi ko. Oh my God, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya, na ikinakunot ng noo ko. Bukod sa pagiging assistant ko, naging mabuting kaibigan ko rin siya. Alam niyang naka-arranged marriage ako, pero ang pag-aalala sa boses niya ay nagsasabi sa akin na para sa ibang bagay. Oo, bakit? Itinanong ko. Well, lumalabas ang chismis na kinidnap ka sa iyong wedding day, at kasal ka na ngayon sa isang mafia. Bulong niya sa huling bahagi. Sino ba naman ang nagkalat ng chismis na ito? Hindi ako kinidnap, paninigurado ko sa kanya. Oh thank Lord, wait a minute, you didn't deny the last part. She pointed out kaya napabuntong hininga ako. Kasi totoo, sabi ko. Damn, is he hot? Nagtataka niyang tanong. Inilibot ko ang paningin ko. Neri. Ano, curious lang ako. Pabiro niyang sabi. Anyway, let's talk about work. Bukas babalik ako sa office at... Girl, you just got married. Pinutol niya ako, halos mapasigaw sa tenga ko. Nagsalubong ang kilay ko. So, look, alam kong wala itong ibig sabihin sa iyo, dahil ito ay isang deal. Ngunit bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito, upang maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili? 2 taon ka nang nagtatrabaho. Magpahinga ka at mag-enjoy. Sabi niya. Maraming trabaho ang nakabinbin, paalala ko sa kanya. Then work from home. Don't worry about the office, I'll send you all the pending files by email, and once you check them, I'll make sure the rest of the work will be done correctly. She reassured me. Sigurado ka bang magagawa mong? Yes boss. Bumuntong hininga ako, I guess makakapagtrabaho na ako dito. By the way, ang tinutukoy ng lahat, ikaw ay mafia bride. Panunuya ko, iyon lang ang naiisip nila. Natawa si Neri, alam mo kung paano sila. Anyway, send me some of the files. Magtatrabaho ako kaagad. Oo naman. Ibinaba ko ang tawag, at hinintay na ipadala niya sa akin ang mga file. Nang ginawa niya, sinimulan ko ang una. Makalipas ang 2 oras, nakarinig ako ng katok, kaya napatingin ako sa pinto. Lunchtime, sabi ni Thalia sa akin, I'll serve your food. Wait, pinigilan ko siya bago siya umalis. Can I have lunch with you and Alfred? I don't want to eat alone. Tanong ko, at napatingin siya sa akin na nagtataka. Oo naman, pero kailangan nating pumunta sa guest house. Nagkibit balikat ako, no problem. Pinatay ko ang laptop ko bago bumaba, sumunod kay Thalia. Huminto siya sa may counter, inabot sa akin ang juice jar habang hinahawakan niya ang food pot. Sabay kaming lumabas ng guest house.
Alfred, tawag ni Thalia habang inilalagay ang kaldero sa mesa. Coming honey, sagot ni Alfred. Nilagay ko ang juice sa tabi ng pagkain, at tumingin sa paligid. Pumunta si Thalia sa kabinet at kumuha ng mga plato. Hi, lumingon ako, at nakita ko si Alfred na nakangiti sa akin. Hi, bati ko sa kanya. Gusto niyang mag-lunch kasama tayo, sabi ni Thalia sa kanya. If you don't mind, dagdag ko. Humalakhak si Alfred, why would we mind? Bihira kaming makakuha ng anumang kasama. Oh, kunin na natin ang pagkain natin, at punta tayo sa backyard garden natin. Tuwang-tuwang mungkahi ni Thalia. Backyard garden. Sure honey. Inihain ni Thalia ang pagkain namin na pasta, at inabot niya sa akin ang plato kong may juice. Gusto ko siyang tulungan pero hindi niya ako pinayagan. Naglakad kami papunta sa back patio niya, at nagulat ako nang makita ang view. Gusto mo ba? Tanong ni Alfred sa akin, at tumango naman ako na natulala pa rin sa paligid. Si Alfred ang nagdisenyo nito, dagdag ni Thalia. Ang ganda talaga, komento ko. Pakiramdam ko ay paulit-ulit kong sinasabi ang pangungusap na ito, ngunit ito ay totoo. Naglakad kami malapit sa fire pit area at naupo. Nagsimula na kaming kumain. Kaya dear, sabihin sa amin ang higit pa tungkol sa iyong sarili, nagsalita si Alfred. Nako, wala naman masyado. I work in my dad's office, I love to spoil my little niece, I love painting and drawing and I try to think about more things, pero walang pumasok sa isip ko. Yun lang, sabi ko. Anong klaseng painting ang iginuguhit mo? Interesadong tanong ni Alfred. Anything that comes in my mind, sometimes the drawing end up reflecting what I was feeling while drawing it, but I stopped this hobby 2 years ago, sagot ko at sumimangot siya sa huling bahagi. Bakit? I started to focus more on work, maikling sagot ko. And this wedding was a part of your work, sabi ni Thalia sa malambing na tono, nakatingin sa akin. Dahan-dahang tumango ako, I didn't have a say in it. About this morning, hindi ko alam kung anong nangyari kay Sebastian, hindi siya ganito kasungit at. Okay lang, I interrupted her, naiintindihan ko. Kung may kailangan ka, maaari kang magtanong sa amin. Gayon din, iminumungkahi kong simulan mong magpinta muli. Pakiramdam ko ay makakatulong ito sa iyo ng higit pa sa inaakala mo. Sabi sa akin ni Alfred. Siguro gagawin ko. Kumain kami ng lunch, at nag-relax ng ilang minuto na nag-uusap tungkol sa mga random na bagay. May iba akong ipapakita sa iyo, biglang sabi ni Alfred na ikina-curious ko. Naglakad siya patungo sa kakahuyan, sinundan namin siya ni Thalia sa likod. Naintriga ako nang may nakita akong mga yabag pababa sa kung saan. Sa kalagitnaan ng mga hakbang, ako ay napabuntong hininga. Ginawa mo rin ba ito? Tanong ko kay Alfred, at proud siyang tumango. Sa tulong, dagdag ni Alfred. Maraming bagay ang ginagawa ng lalaking ito kapag may libreng oras siya, komento ni Thalia, na may pagmamalaki ng ngiti. May isda ba dito? Tanong ko at umiling siya ng no. Unfortunately, hindi ako nagkaroon ng oras upang umalis at bumili ng ilan. Paano kung aalis tayo ngayon? I suggested. He gave me an apologetic smile. Mayroon akong ilang mga gagawin. Well, okay lang. At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.